Turon sa Save More mga kanegosyo. Focus in one. Eto, tapusin mo tong video ko kung nagsisimula ka pala magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na malamang, ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Focus in one, turon lang mga kanegosyo. Siguro nakakain naman tayo ng turon sa Save More. Kahit sila mga kanegosyo, kahit sobrang laki na ng kumpanya nila mga kanegosyo, nagpo-focus in one pa rin sila. Ikaw, bakit hindi mo ginagawa? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang ako malapit sa school ko mga kanegosyo, kasi taga Cavite ako. Sa Cavite ako nag-aral elementary to high school. At nag-college naman ako sa Quezon City, sa TIP nga. After ko graduate ng college mga kanegosyo, nag-work ako as a sales. Hindi na rin ako umalis sa boarding house ko na malapit sa school kasi sobrang accessible yung biyahe ko. Malapit ako sa MRT, LRT, lahat ng terminal na malapit sa lugar ko. North to south na biyahe, east to west na biyahe, lahat nandun. Kaya hindi na ako umalis sa tinitirang kong boarding house. Hanggang nag-work ako as a sales. Ilang taon din ako nag-work as a sales at nagdesisyon ako na magninegosyo ko. Bakit sari-sari store? Kasi madali buksan. Hindi rin ako skilled na magaling sa carpentry or ano. Hindi rin ako marunong magluto. Madali kasi buksan yung sari-sari store. Tsaka yung tipong pag nag-sari-sari store ka ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. Ang purpose ko lang talaga nun para matuto sa pagmundo na at kung ano yung mundo ng pagninegosyo. Hindi masama ang pagtatrabaho mga kanegosyo. Marangal po yan, nagbibigay sa atin sa pamilya natin ng pagkain, sa pagkainan. Pero ako, napagdesisyonan ko lang talaga na magninegosyo ko. So, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house ko mga kanegosyo. At yung boarding house ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. At nagkataon may community akong pinaglilingkuran. Ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is mga college students sa TIP. Nung nagsisimula akong magnegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one, community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan, applyan ng franchising business model yan, distribution, manpower, software, licensing. Hindi ko pa rin alam na ang sari-sari store, lagi nilang sinasabi ang sari-sari store daw pag lumaki magiging grocery store. Mali po yan mga kanegosyo. Ang sari-sari store pag lumaki sari-sari store pa rin po yan. At habang buhay kang reseller sa sari-sari store. Kasi hindi sa'yo yung mga produkto, hindi sa'yo yung brand, kaya hindi mo siya mapapalaki. Turon ng Save More mga kanegosyo. Sa kanila yung produkto, binrandingan nila yung turon nila na may langka. Nag-focus lang sila sa turon. Wala kang makikitang kamote yun na tinda sa Save More mga kanegosyo. Turon lang. At nag-focus sila dyan. Kahit yung mga malalaking kumpanya na bilyon-bilyon na ang pera, nagpo-focus in one pa rin. Doon lalo silang kumikita mga kanegosyo. Ano ba advantage kapag naka-focus in one ka? Una, yung marketing materials mo, lahat tungkol lang sa turon. Hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano bang tinitinda mo. Pangatlo, hindi yung inventory mo, madali mo lang ma-monitor kasi lahat puro turon lang tinitinda mo eh. Pang-apat, yung cash flow mo mas madali mo lang na monitor. Ang mahirap sa mga
Ito, ang mahirap sa mga baguang negosyante, nawawala sa disiplina kapag nalulugi na sa negosyo. Ibig sabihin, ngayon walang kita, bukas walang kita, isang linggo walang kita, isang buwan walang kita. Ang utak ng negosyante na yan, lalo na pag baguhan, nag-iisip na yan kung anong idadagdag na produkto. Kapag nagdagdag ka ng produkto, doon ka lalong ma-out of focus mga kanegosyo at lalo kang malulugi. Kapag kumikita naman ng negosyante, kunyari marami ka ng pera, imbis na i-scale up mo yung negosyo mo, applyan mo ng franchising and distribution yan. Ang ginagawa ng mga negosyante kumikita, nag-iisip kung ano pang idadagdag na negosyo. Doon sila magsisimulang malugi. At yung kumikitang negosyo, magsisimula na rin malugi. Kasi nawawala na yung focus mo doon eh. Nandito na yung focus mo sa panibago mong negosyo na tinatayo na akala mo magpapasok sa'yo ng additional income. Mali po yan mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, gayahin mo yung turon ng Save More. Hindi ko sinasabing turon din ibenta mo. Focus in one lang mga kanegosyo. Scale up sa level 2 business model yan. Hanapin yung community. Ngayon, pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin gumawa ng original content bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman ako. Heart mo na rin to. Comment ka lang, turon mga kanegosyo. Kung natapos mo tong video ko, turon, sabihin mo. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace!